Kalala ay naka-aircon naman tayo. Then, banda rito, mainit. So, bibili pa ako ng isang aircon para ilagay ko dito. Amen! Dito kaya. Nakatutok sa akin. Amen! Praise God. Basta gawin natin ang lahat sa kabubuti ng gawain ng Panginoon. Amen! Gawin natin ang lahat. Amen? Praise God. So, gawin ng Diyos sa mga narinig natin mga patotoo ng ating mga young people at ang bawat isa. May request kasi by bibig natin ay gagawin 4 o'clock kapagkat may mga nanay na gustong matuto na hanggang alas 6 lang kasi sila. So, kailangan kong i-adjust yung ating bibig service from 4 o'clock to 6 o'clock. So, ang ating midweek service sa Wednesday, ngayong Miyerkules na darating ay alas 4 po ng hapon. So, may mga panibagong mga nanay na nagsisearch, hope to be, and I pray na makonvert, hindi sumali. Kasi iba yung sumali sa na-convert eh. Amen! Kasi pag sumali lang, pwede kang aalis. Pero yung converted kasi, sabi ng Panginoon, be converted. When thou art converted, ang word kasi na converted, nakabilong lang yan doon sa mga believers. So, converted means it is a believer. So, ano yung kino-convert? Ang kino-convert po natin ay hindi po yung word man. Ang kino-convert po natin ay ang ating mga human spirit and our flesh man. The terrestrial belongs, yun po ang kino-convert natin. Paano siya mako-convert? Sa pamamagitan ng salita. And without the word man, kung wala kang celestial body o celestial heavenly bodies, ang laman na ito ay hindi ho siya naku-convert. Tandaan niyo po siya. Meron po siyang kalayaan pumili ng isang relihiyon o organisasyon, kaya nabanggit kanina, ang sabi po ng prophet, yun po kung sasabihin ko, ang sabi ni Brother Branham, that do I bring, not in a single moment, that do I bring the message to the people that they will join my church. Yes. Or form another organization and fellowship. Right, ulitin ko lang po, I'm sorry kung may correction man, we are not organization. Hindi po organization to. Hindi po ito relihiyon. Hindi po ito isang sekta. Kasi pag-uusapan natin sekta, relihiyon, mga kapatid, pag pinarehistro natin ang isang pangalan, yun lang po ang sekta. Pero kung pag-uusapan natin ang kayo, the church, ang sabi ko, the ecclesia, ang mga tinawag ay hindi po siya sekta. Sila po ay tinawag ng mga mananampalataya. Amen. Amen. So, praise God. Nawa ay ang bawat salita ay wag po mawalang saysay sa buhay natin. Amen. Amen. Sabi po ni F.H. Bosworth, kita mo ba sa likod? Looking at the unseen or the mental habit of faith. So, tinitingnan yung mga bagay na hindi nakikita. Ang ating dapat gawin ay tingnan natin yung mga bagay na hindi nakita o nakikita at huwag yung mga bagay na lagi natin makikita sapagkat yun ay pang temporary lamang. Na kung paano si Brother Branham nag-preach mga kapatid, praise God. Nakalimutan ko yung lugar, I'm sorry. Pero, inikot niya ng konti ang kanyang lamesa. At ang sabi niya, good morning. Ano yung ginamit niya na term doon? Visible. To the invisible. Invisible. Ano yung word? Visible and invisible audience. So, ibig sabihin, sa ganitong katayuan mga kapatid, sa ganitong mga fellowship,
nire-recognize po ng prophet o naging lingkod ng Diyos ang mga tao na hindi nakikita at yung mga bagay na hindi nakikita at ang mga bagay na nakikita. Now, I want to say you today, good morning, visible and invisible audience. Amen. If I say invisible, spiritual things. Kapag sinabi kong visible, it is a temporal things. We have the food of the day. Huwag niyo itong nakuha ko lang to. This is a food of the day. Hindi ko kasali sa preaching ko, but nilagay lang sa puso ng Panginoon ko. Matthew 12:34-37. The Lord says, all generation of vipers, how can ye being in speak good things, for out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Can you say amen? Amen. Sometimes people of this world reading the Bible without understanding the Bible. Ang sabi nga ng kapatid ng isang pastor, ang Biblia ito ay walang kwenta kung ang mga nakasulat at nakasalita dito ay hindi maganap sa buhay niya. Kahit itapon mo ito, kahit napagtapakan mo ito, kahit sunugin mo ito mga kapatid, hallelujah, walang kwenta to kung hindi maganap ang tunay na salita na nandito sa buhay mo. Amen. Can you say amen? Amen. Isang simpleng libro lamang ito na nakapaloob ang 66 book. Are you with me? Amen. So sa madaling salita mga kapatid, importante ang salita ay mangyari. Mapalad ang tao na nakikinig, nagbabasa at tumutupad ng mga bagay na nakasulat. Are you with me? Amen. So the abundance of the heart, the mouth speaketh. All good men out of the good treasure of the heart bringeth forth good things. And an evil man out of the evil treasure bringeth forth evil things. But I say unto you that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. When is the day of judgment? This day is the day of judgment. Mga kapatid, ang araw na ito, ang panahon na ito, ay araw ng paghahatol. Ang sino mang hindi sumampalataya sa mensahe ay hinatulan. Sinabi ng Panginoon, ang sino mang hindi sumasampalataya at tumanggap ng aking mga salita at tumataliman niya o, ang aking mga salita ay siya nahatol sa kanila. Are you with me? Yes. By thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned. Sa iyong mga salita, ikaw ay naringganap, at sa iyong mga salita, ikaw ay nahatulan. Are you with me? Amen. Can you say amen? Amen. Ephesians chapter 5 verse 1. Be therefore followers of God as their children. Alright? Follow me. Sabi ni Paul, as I follow Christ. Kanino daw kayo sumunod? Cherish na. Nung sinabi ni Paul, follow me as I follow Christ. Kanino daw dapat kayo sumunod? Ulitin ko. Ay po. Sinabi ni Paul, sabi niya Apostle Paul, follow me as I follow Christ. Kanino dapat kayo sumunod? Kay Paul. Si Paul. Si Pablo na saan? Ito na po ang Lady Pablo. Tayo na. Patay na. The fivefold ministry introduces the ministry of Jesus Christ, that we have to follow the fivefold ministry. Sapagkat sa panahon na sinunod natin ang fivefold ministry, sinunod mo si Kristo. Amen. Can you say amen? Amen. 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 Sabi ko ng biro ko minsan, huwag mo akong tingnan na parang uutang ka. Wala akong pagkukautang. Huwag mo akong tingnan na para ba tila sa tingin mo sa akin ay mas bata sa iyo. Si Brother Fernando mas matanda sa akin eh. Yes. Amen. Pero ginagalang ako ni Brother Fernando bilang lingkod ng Diyos. Pagdating sa edad, ang iba sa atin mas matanda kaysa sa akin. Pero huwag niyo akong tingnan na bata sa inyo pagdating sa ministry ng Lord. Yes. Amen. I have the authority to bring the message to the people. At hindi ko kailangan na sambahin ninyo ako. Hindi ko kailangan mahalin ninyo ako. Mahalin ninyo ang mensahe. Dahil kung minahal ninyo ang mensahe, alam niyo mga kapatid, kung hindi lamang sa mensahe ito, matagal na ako dito sa salitang third coming na grupo daw kunyari. Kaya ng third coming, hindi grupo eh. Dahil nung dumating ako sa mensaheng ito, mismo yung mga nauna sa akin ay siyang nagiging balakid sa akin.
Nagkaroon pa kami, hindi sa ano mga nagkasama ng loob, kundi yung bang isang sitwasyon na dapat tayong magkakilala lalo. Alam niyo, ang mag-asawa at ang magkapamilya, kapag nagkaroon ng problema at na-overcome nila ang problema, ay lalo silang nagiging close. Close. Amen? Kaya nga si Ecclesiastes, si Solomon sa book of Ecclesiastes chapter 12 verse 1, ang sabi, remember thy creators in the days of thy youth. Amen. Lahat ng mga youth, magsabi namin. Amen. Lahat tayo youth dito. Amen. While the evil days Not yet come. Alalahanin mo ang iyong tagapaglikha sa araw ng iyong kabataan bago dumating ang araw na masama. Amen. So, ibig sabihin, may mga masasamang araw na darating sa buhay natin habang tayo nandito sa pamilya na ito, bilang pamilya ng Panginoon, as a terrestrial body and spiritual body, mga kapatid, celestial body and terrestrial body, mga kapatid, may mga masasamang araw na magaganap sa buhay natin na tila baga ang akala ng ating kaisipan ay hindi tayo magkakasundo. Bigyan mo ko yung limbawa. Ang mga apostoles sa kanilang panahon, nagkakagulo. Alam niyo kung bakit? Yung anak ni Zebedeo, lumapit po itong amang si Zebedeo doon sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, kapag naroon ka na sa iyong trono, hayaan mo yung isa kong anak, ilagay mo sa kanan, at yung isa kong anak ay ilagay mo sa kaliwa. So, ibig sabihin, panahon pa ng Panginoon, nagkakaroon na ng palakasan system. Sabi nga ni Brother Toby ka na, hindi ako naninipship. Dahil wala po kayong masisipship sa akin. Amen. Ayat ko, sisipship mo, hindi ka tulad sa'yo, medyo malusog ka po ito. Meron lang po. Sabi ni Zebedeo, ang kanan sa kanang bahagi ay iupo mo ang ating isang anak, at sa kaliwang bahagi ay iupo mo. Ano ang naging reaksyon ng iba? Hindi sila natuwa. Dahil sila man gusto umupo sa kanan at kaliwa ng Panginoon. Kaya nga ang sagot ng Panginoon, ang umupo sa aking kanan at sa kaliwa ay hindi niyo rapat magawa. Sapagkat ang aking daan ay hindi ninyo daan. At ang aking kaisipan ay hindi niyo kaisipan. Amen. Can you say amen? Amen. Sa tunay na gawain ng Panginoon, mga kapatid, ito lamang na natin masasabi. May mga bagay na nangyayari sa buhay natin as a terrestrial. Kasi dito, iluluk natin ang spiritual things eh. Ito. Ephesians, 2 Corinthians chapter 4 verse 18. Ano ang sabi dito? While we look not at the things which are seen, yabang hindi natin tinitingnan yung mga bagay na hindi, mga bagay na ating nakikita. But at the things which are not seen, look at the word of the apostles. Yabang hindi natin tinitingnan yung mga bagay na ating nakikita. Alam nyo, sa panahon na tinitingnan kasi natin yung mga bagay na ating nakikita, marami kang makikita hindi tama. Are you with me? Sundan nyo lamang po ako. Ito yung mensahe ng propeta. Gusto kong ma-divert ang ating focus doon, hindi doon sa mga bagay na ating nakikita. Halimbawa, si Brother Toby, nakita ko sa NGI, may ginawang hindi tama. Yun ang ating makikita. Hahatulan ko siya ayon sa ating nakikita. Hello? Amen. Are you with me? Amen. Can you say amen? Amen. Last Sunday ay napakaganda ng mensahe na binigay natin. Obey and follow. Obey. And follow. Yabang hindi natin tinitingnan ang mga bagay na ating nakikita. That's right. Amen. Na kung paano tinitingnan natin ang mga bagay na hindi natin nakikita. Sundan niyo ang salita ng propeta sa unang iglesia ng Efeso.
Tinitingnan ba natin yung mga bagay na hindi nakikita? Yes. Dahil pag tinignan mo yung bagay na hindi nakikita, mga kapatid, ano yung mga bagay na hindi nakikita? It is faith. Amen. Amen. Pananampalataya. At yung pananampalataya na yun ay meron kong substansya at ebidensya yun. Na kapag yun nakapokus ang iyong kaisipan, yung substance doon. Ano bang substance? Ha? Anong substansya? O, kasi masyadong ano yung Tagalog ng substansya. Pinakalaman, pinakabuo, kabuuan. Meron kong pinakabuuan at pinakalaman yung bagay na hindi nakikita, na makikita mo sapagkat meron kong ebidensya yun na makikita sa buhay mo. Amen. For the things which are seen as temporal. Ang mga bagay na nakikita mo ay temporal lang. Pag nakita mo ako, tingnan niyo ako maigit. Temporal lang yan. Pero mayroong isang Pastor Lloyd behind this veil na nandun sa loob na ito, nasa tabing na ito, mga kapatid, nasa pagitan lamang na maliit na ito, na isang Pastor Lloyd na hindi ninyo nakikita. Sapagat ang sabi ng prophet, ang mukha mo rito ay siyang mukha mo roon. Amen. Kaya pag tumingin ka sa salamin, huwag mong sabihin, bakit ganito ang mukha ko? Dahil ang sabi po ng Bible, ang mukha mo rito, ang sabi ng propeta, ang mukha mo rito ay siyang mukha mo roon. Yung mukha ni Jesus Christ dito nung nasa laman siya, ay siyang mukha niya roon. Can you say amen? Amen. Kaya ganda pala Amen. ng aking theophany, Amen. ng aking word man. Amen. Kasi ang sabi ng prophet, ang ating flesh man, ang ating word man, ay in-imprint niya mga kapatid, imprintation, imprinted mga kapatid, ang ating flesh man doon sa ating word man mga kapatid. Kaya ang ating mukha ay ito yung mukhang makalangit. Amen. Praise the Lord. Hindi ito mukhang hayop. Although nag-anyo siya, minsan naging mukhang hayop. Sapagkat ako'y pinanganak bilang isang makasalanan at bilang isang hayop. So nagsabi ng Ecclesiastes chapter 3, ang tao ay tawang hayop. Ang pinag-uusapan itong laman na ito, minsan nangyari yan sa buhay natin. Amen. But now, we are all changed. Amen. Ano ba ang nagbago sa atin? Huwag niyong sabihin na hindi kayo kayang mabago. Huwag niyong baguhin ang sarili mo sa pamamagitan ng gawa mo. Hindi mo kayang baguhin ang sarili mo. Amen. Kasi marami nang gumawa niyan, bagsak. Marami nang gumawa ng, ano ba yung every December? New Year's resolution. Marami hong gumawa niyan, pero hindi po nagtagumpay. That's right. Pagdating sa pananampalataya, hindi kayo pumunta rito sa fellowship na ito para mabago dahil gusto mong magbago. Katulad ng isang awit, gusto kong bumait, ngunit di ko magawa. Sino ba ang pwedeng magbago sa'yo? Sa panahon na marinig mo ang pakakag at ang trompeta at ang tinig ng Panginoon, siya ang magbabago sa'yo. Yes. Amen? Amen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Merong temporal, merong eternal, mga kapatid. Can you say amen? Sa buhay natin, merong temporal. We are moving in this temporal life. Kaya nung Sunday, mga kapatid, medyo masakit yung aking mga binitawan. Huwag niyong sabihin sa akin na hindi kayo materialistic dahil as a temporal, as a terrestrial body, mga kapatid, kailangan natin ng material. Amen. Sabi ko nga last Sunday, sinong hindi na kailangan ng material? Wala ho, di ba? Kasi bakit? Nagtatrabaho ka. Nag-aaral ka. Nagtatrabaho ka. Nagninegosyo ka. For what? For material things. Why? Because you are in this terrestrial realm. Amen. Nandito tayo sa terrestrial realm na ito. Kaya I need material. Gusto ko ng salamin maganda, gusto ko ng rilong maganda, gusto kong sapatos maganda, gusto ko ng barong maganda, gusto ko ng sasakyan, gusto ko ng appliances, gusto ko ng aircon. Sabihin mo na lahat gusto mo.
Amen. Amen. Kasi ang workman hindi nangangailangan nito. Yes. Gusto ko ng house and lot, gusto ko ng Wrangler, gusto ko ng Jeep, gusto ko ng Hummer, gusto ko ng Land Cruiser. Sabihin mo na. Hindi dahil sa materialistic ka. Nature yan as a terrestrial body. Amen. Nasundan ninyo ako mga kapatid. Why? The things which are sin. Pero itong lahat na nakikita mo, ito yung negative world, ito yung perverted world. Ito yung pinasamang mundo. Amen. Kaya lahat na nakikita mo, hindi talaga tama pag nakapokus ka sa terrestrial. Wala kang buluhan. Yes, sa laman, wala pong pakinabang. Amen. Sabi ng 6:33 sa laman ay walang pakikinabangin. Amen. Huwag mo akong tingnan na para ba ng laman. Sabi ng prophet, are you a spiritual? Are we a spiritual person? Spiritual person can understand everything. You have to remember that the prophet said, spiritual person, there is no more condemnation, Romans chapter 12, verse 1. Chapter 8, verse 1. There is therefore now no more condemnation to them that are in Christ, who walk not after the sin things, but after the unseen things. Amen. Are you a spiritual? Amen. There is no more condemnation. Amen. Pero pag tinignan mo ako bilang temporal, there is a condemnation. Meron pong condemnation. Kinukondem natin ang tao kung magtatayo tayo ng sarili nating pananaw sa buhay. Kaya na dito, hindi ko tinitingnan kung ano ang mga katayuan ng buhay ninyo. Dahil pag pinatupad ko ang tunay na salita, walang matira kahit isa sa inyo. Amen. Totoo yan. Pag ginamit ko, ayon sa nalalaman ko sa theology, ganun ako kabagsik, alam ni Sister Corat Bertrand kung gaano kabagsik si Pastor Loy nung ako naging pastor ng Pentecostal sa mga nauna kong kasama. Pinatutupad ko ang nakasulat. Pag hindi mo nakuha at hindi mo nasunod, impyerno ka. Can you say amen? Amen. Kaya sa sobrang dami namin, ilan lang ang natira dahil sa sobrang grabe. Grabe ho. Can you say amen? Amen. Masasabi kong grabe talaga. But salamat sa Lord, binuksan ang ating pag-unawa pagdating sa mensahe na hindi dapat maghapon ang sino man sa kanyang kapwa. Dadalhin ko ang mensahe, yun ang mahalin ninyo. Amen. Okay? Dahil pag minahal ninyo ang mensahe, mamahalin mo ang Lord. Amen. At pag minahal mo ang Lord, mamahalin mo ako. Amen. Pero huwag mo akong ilagay sa puso mo. Pusa yung isipan. Dahil pag nakakita ka ng mali sa akin isang araw, disappoint ka, tama yun, Brad. Masasabi mo, huwag na lang. Can you say amen? Amen. Ngunit isang bagay na nais natin mailagay sa ating kaisipan, ilagay natin yung mga bagay, nakikita ba yung, paano natin tingnan ito ha? May question tayo dyan. Paano ba ninyo titingnan yung bagay na hindi nakikita ka? Ang, kita niyo ba hangin? Sino nakakita ng hangin? Sa